Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2317. Yan ang aking Chaos Beads. Ano ang sinusubukan mong gawin? Itigil mo yan. Nang matapos siyang magsalita ay may buzz na umalangaw-ngaw at pakiramdam ni Alex ay sesabog na ang kanyang isip. Habang ang isang walang kapantay na makapangyarihang puwersa ay kumikilos sa kanyang kaluluwa, naramdaman niya ang isang pagdagsa ng pinakamataas na karma na lumampas sa kapangyarihan ng mga batas na tila kaya nitong mangibabaw sa lahat. Ito ay ang kapangyarihan ng kontrata. Napaluhod si Alex nang hindi sinasadya kasabay ng isang kalabog at napahawak sa kanyang ulo sa sakit habang siya ay humisi ng kahindek-hindek na may nakaumbok na mga ugat. Kasuklam-suklam. Walang magawa niyang pinagmamasdan ang lahat ng 8 nabasag na Chaos Beads na sumusugod sa isang berdeng babae na gawa sa berdeng dahon bago sila nahahati sa 8 lokasyon at nakatago sa loob ng mga ito. Pagkatapos isang berdeng ilaw ang kumislap na may puting liwanag na sumisikat sa loob niya. Sobrang nakakabulag na hindi niya makita ng malinaw ang aktwal na sitwasyon sa loob. Inabot ni Alex ang kanyang mga kamay para harangan ang kanyang mga mata. Nang tumingin ulit siya makalipas ang 3 segundo, nag-iba ang ekspresyon niya. Ang berdeng babae na nakikita lamang sa mga dahon ng puno ngunit hindi ang tao kanina ay naging isang buhay na tao na naging isang tunay na babae. Maaliwalas ang nagyayelong balat niya. Mahaba ang itim niyang buhok. Malambot sa hangin ang kanyang maselang katawan. Siya ay may magandang mukha at balingkinitan, matengkad ang mga mata at makapal na buntot. Nakasuot siya ng damit na puti ng nyebe na lumilipad sa hangin na may hindi maipaliwanag na kagandahan ng isang Diyos at mukhang hindi sa mundo. Kaya ganito ang hitsura ng Mystic Maiden of the Nine Heavens. Napakahusay. White Lotus. Pulong ni Alex sa kanyang sarili, binibigkas ang isang salita na sa tingin niya ay masaya. Narinig siya ng Mystic Maiden kaya napalingon siya rito na may bahid ng ngiti sa mga mata na para bang nasisiyahan siya kay Alex sa paggamit ng katagang White Lotus sa kanya. Gayunpaman kung malalaman niya na ang 2 salitang White Lotus ay matagal nang binigyan ng mas malinaw na kahulugan pagkatapos ng pagbabago ng panahon, malamang na hindi siya magiging masaya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang napakagandang paa, matikas na tumalikod at itinuro ang Chaos Tree habang sinasabi niya, mula ngayon, ang maliit na Chaos Tree ay akin na. Lahat ng naririto kasama ka ay sa akin, ang mistikong dalaga ng 9 na langit. Sinubukan ni Alex na umiyak ngunit nabigong tumulo ang luha. Bakit pakiramdam niya ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pamilyar sa kanyang mga salita? Oh, ito ay isang linya mula sa A Chinese Odyssey. Gusto mo bang maglagay din ng marka sa talampakan ko? Sabi niya, sobrang walang magawa at nanlumo. Gumawa ng marka sa talampakan. Bakit kailangan mong sabihin iyon? Natigilan sandali ang Mystic Maiden. Then, she continued, sino ang ipapakita mo sa pamamagitan ng pagmarka sa soul? Kung gusto mong markahan ito, dapat itong nasa labas. Ikinaway niya ang kanyang payat na kamay, nagsabog ng kakaibang enerhiya sa noo ni Alex. Agad niyang naramdaman ang pagputok ng kumukulong init at pangingilig, at kaunting dugo ang naiwan sa kanyang paghawak. Ang ilang mga salita ay tila inukit dito, ngunit hindi niya ito nakikita o nasasabi ng sabay-sabay. Ano ang iniukit mo sa akin? May oras ka pa ba para alalahanin ito? Kung hindi ka lalabas, talagang mamamatay ang maliit mong kapatid na dragon. Saglit na tumigas ang ekspresyon ni Alex bago nagmamadaling umatras mula sa palasyo ng pag-iisip at ibinalik ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang laman. Napagtanto niyang diretso pa rin siyang nakahiga sa kama ng VIP room sa Plenilon Sec. Sa sandaling ito, nagmamadali siyang tumalon. Bilang isang resulta, isang bagay ang nahulog sa isang swish. Tumagos ito sa headboard noon. Ito pala ay ang Xavian Sword. The hell with you, muntik mo nang mabutas ang pandi ako. Ang karaniwang sandata na ito ay ang iyong gantimpala mula sa iyong Panginoon sa pagiging aking munting alipin. Ha? F*** mo. Napakagandang kasinungalingan para sabihin na isa itong karaniwang sandata. Maaari mong subukang kumuha ng isa pang Xavian Sword.
Habang iniisip ito ni Alex, hindi siya nang ahas na magtagal, kaya dali-dali niyang kinuha ang Xavian Sword at sumugod sa pasukan ng apps gamit ang instant teleportation. Nakita na lang niya ang isang hanay ng mga lumilipad na espada na pinipilit si Nila hanggang sa puntong may mga panganib na umusbong sa paligid niya. Matagal nang nasugatan ang kanyang katawan na may daan-daang sugat na may dugong umaagos sa buong lupa. Ito ay talagang isang kaluwalhatiang may bahid ng dugo. Scram! Sa isang iglap, lumakas ang hangarin na pumatay kay Alex at namuo ang galit sa kanyang dibdib. Pagkatapos naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2318. Klang. 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 Timang magkasunod na tunog ng metal ang umalangaw-ngaw. Timang lumilipad na espada ang nabali sa mismong lugar matapos itong laslasin ng Xavian Sword. Ang mga putol na talam ay nagbuga ng malungkot na panagoy at sunod-sunod na nahulog. Ito ay sa isang napakabilis na bilis. Kung hindi makikinig ng mabuti ang isa, hindi niya maririnig ang 5 tunog sa loob at akala niya iisa lang ang tunog. Poof! 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 Sa kabilang banda, 5 sa 12 Peak Lords of the Sunshrine ang agad na dumura ng dugo ng sabay-sabay. Ang 5 lumilipad na espada na pinutol ni Alex ay ang kanilang natal magical treasures na may mataas na kalidad. Bukod dito, isinakripisyo nila ang dugo ng kanilang mga puso para sa pagpipino at itinali sila sa kanilang mga kaluluwa, kaya nagkaroon ng isang uri ng misteryosong koneksyon. Ngayon na ang lahat ng 5 lumilipad na espada ay pinutol na at maging ang mga tool spirit sa loob ng mga ito ay nabura ng walang awa, sila ay natural na makakaranas ng backlash. Ang pinsala ng backlash ay naging mas matindi habang ang koneksyon sa pagitan ng gumagamit at ng natal magical treasure ay naging mas malapit. Aking lumilipad na Rainbow Sword. B-Star, ibalik sa akin ang aking Hasty Sun Treasure Sword. Naghiyawan ang mga Peak Lord na iyon habang sila ay nawasak. Lalo na ang lalaking sumigaw ng Hasty Sun Treasure Sword ay nagluwa pa ng 3 subo ng dugo na magkasunod at napangiwi sa sakit na parang naulila lang sa kanyang mga magulang. Ang kanyang kayamanan ay sinamahan siya sa loob ng maraming taon at itinuring pa niya ang espiritu ng kasangkapan sa loob nito bilang kanyang asawa. Paminsan-minsan, ang tool spirit ay magiging napakagandang babae at lalabas sa treasure sword para samahan siyang uminom ng serbesa, makipag-chat, maglaro ng chess, mangisda, at kahit na madalas ay nakahiga sa kama ng walang ginagawa. Ngayong nabura na ang espiritu ng kasangkapan ng treasure sword, ito ay mas nakakasakit ng puso kaysa sa isang patay na asawa. Sa parehong oras, si Gabriel at Donovan ay nagulat nang makita nila ang Xavian Sword sa kamay ni Alex. Ang espada ay matalas. Inawakan ni Alex si Nila at nagmamadaling nagtanong, Nila, kumusta ka na? Kuminga ng malalim si Nila dahil sa pagod. Bukod dito, patuloy siyang umuubo ng dugo habang siya ay malubhang nasugatan. Panginoon, ayos lang ako. Agad na naglabas si Alex ng isang dakot ng Heavenly Loaf Fruit sa kanan at pinalamanan ng 5 o 6 na prutas sa bibig ni Nila. Sa sandaling nguyain ni Nila ang mga bunga ng makalangit na batas, isang kakaibang bango ang lumabas na may kakaibang kapangyarihan ng mga batas na tumatagos sa paligid kaya't ang mga tao sa malapit na nakaamoy nito ay agad na nabigla. Ito ang makalangit na batas na bunga. Ang isang Peak Lord of the Sunshrine, bihasa sa alchemy, ay nakakuha ng makalangit na bunga ng batas at minsang pinag-aralan ito ng mabuti. Naghanap siya kung saan-saan, ngunit wala siyang nakuhang anuman at ito ay naging isang panghihinayang sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa wakas ay nakita niya ito. Gayunpaman, ito ay nasa ganoong sitwasyon. Sa kanyang sorpresa, ang binata ay casual na kumuha ng 5 o 6 na makalangit na bunga ng batas at ipinasok ang mga ito sa bibig ng ibang tao, na para bang ang mga ito ay ilang walang kwentang kamatis na maaari niyang makuha hanggat gusto niya. Bukod dito, maraming katas ang umagos mula sa sulok ng bibig ni Nila at tumulo sa lupa dahil napakabilis niyang napuno. Ang walang ingat na pag-aaksaya ng likas na yaman. Napaungol ang pik na iyon at hiling na sana ay mahiga siya sa lupa para dilaan ang katas. O maaari niyang dilaan ang katas mula sa sulok ng bibig ni Nila.
Emosyonal din ang ibang tao nang marinig ang sigaw niya. Ang maliit na prutas ay naging bunga ng makalangit na batas, ang hindi mabibili na pinagpalang prutas sa merkado kahit na mayroon silang 10-10 bilyong espiritual na mga bato. Ang bunga ng makalangit na batas ay napakabihirang kaya hindi maaaring kunin ito ng mga nagmamay-ari para ibenta ito. Nagulat si Mika. Ikalimang tiyo, iyon ba talaga ang bunga ng langit na batas? Hindi ka ba nagkamali? Tumanggo ang lalaking iyon. Ito ay. Naglakas loob akong sumumpa sa buhay ko. Nainggit si Mika. So, nakakonsumo lang siya ng 50 bilyong espiritual na bato ng sabay-sabay. Tinatak ng Peak Lord ang kanyang paa at pinalo ang kanyang dibdib. Napaka-aliberga. Napakahalaga ng makalangit na bunga ng batas. Ito ang pangunahing sangkap na panggamot para sa pagpipino ng makalangit na tableta ng batas. Ang isang makalangit na bunga ng batas ay maaaring gamitin upang pinuhin ang 10 pildores ng batas sa langit at ang epekto ng bawat pildores ay mas malakas kaysa sa pagkain ng isang hilaw na prutas ng makalangit na batas. Maging si Donovan ay sunog ang mata habang sinabi niya malamang na mas marami sa kanila ang nasa kanya. Sabi ni Gabriel, tama. Ibigay mo sa kanya ang mga bunga ng makalangit na batas. Tumangala si Alex. Nakita niya ang walang katapusang dugo at maraming bangkay. Lahat sila ay mga disipulo ng Plenilon Sect. Si Frostin sa loob ng apps ay kasalukuyang bagong sect master ng Plenilon Sect, ang pag-asa ng Plenilon Sect. Dahil may problema si Frostin, lumapit ang mga miyembro ng Plenilon Sect upang protektahan siya. Sa halip, nauwi sila sa pagmamasakar na parang manok. Kabanata 2319. Bagamat walang nararamdaman si Alex para sa mga disipulo ng Plenilon Sect, ang gayong masaker ay lumabag sa kapayapaan ng mundo. Ang sino mang may sangkatauhan ay makakaramdam ng kakulangan sa ginhawa at galit. Marami pa ako sa kanila. Si Alex ay kumuha ng isa pang 3 makalangit na bunga ng batas at iwinagayway ito sa harap ng karamihan. Ngunit pagkatapos muli niyang pinasok ang mga iyon sa bibig ni Nila at sinabing, pero ito na ang huling 3 bunga. Wala ako sa kanila ngayon. Sinadya niyang galitin ang grupong iyon ng mga tao. Gaya ng inaasahan, ang ilong ng ilang tao ay natanggal sa kasukasuhan. Lalo na ang lalaking tinawag ni Mika na fifth uncle na pinalo ang dibdib, itinadyakan ang paa at napaungol sa langit. Ito ang kanyang kinahuhumalingan, ngunit nagdusa siya sa gayong paggamot. Rockefeller, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad at ibigay ang Chaos Tree sa iyo kasama ang Chaos Beads, Chaos Bell, at mga bunga ng makalangit na batas. Sa ganitong paraan, pakakawala na kita para makaalis ka dito ng buhay. Si Donovan iyon. I'm sorry, pero na-late ka. Pero, unfortunately, may umagaw ng mga bagay na gusto mo sa akin, Alex said. Ano? Sino ito? Napatalon sa gulat ang mga tao sa Sunshrine dahil hindi nila ito matanggap. Sumagot si Alex, isang babae ang tinawag na The White Lotus. Puting Lotus. Ang mga tao sa Sunshrine ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkadismaya. Wala pa silang narinig na ganoong tao. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling-iling si Donovan, binisigawan mo ako. Mag-usap tayo pagkatapos mong ibaba ka. Habang sinasabi niya iyon, bigla siyang naglabas ng isang espada na may tumagas na ilaw mula sa espada at pinaliwanagan ng lamig ang buong lugar. Sa sandaling ilabas niya ang espada, biglang bumaba ang temperatura ng hangin sa paligid at isang lubhang mapanganib na aura ang bumalot kay Alex. Sinabi ni Donovan, Brad, itong espada kong ito ay tinatawag na Godslayer. Maaari pa itong pumatay ng mga Diyos. Ngunit kapag ang espada ay pinakawalan, dapat itong ubusin ng dugo at ang lahat ng mga taong natama ng Tayback ay mamamatay. Kaya, binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ibaba mo ang espada sa iyong kamay, lumuhad ka, at isukaw mo ang iyong sarili. Walang ekspresyon si Alex. Anong kasuklam-suklam? Ito ay kasuklam-suklam, ang iyong karakter lamang. Hindi ka takataka na hindi ka gusto ni Ins Larkin ngunit sa halip ay ginulo mo ako. Lumalabas na nasusuklam siya sa pagiging kasuklam-suklam mo.
Minsang binanggit ni Alex si Ins, puno ng galit ang mukha ni Donovan. Ikaw ang nagtanong. Hindi na nakapagpigil pa si Donovan kaya't hinugot niya ang kanyang espada at sumugod. Ang pilak na liwanag ng espada ay sumugod na parang isang pag-atake mula sa malalim na espasyo ng universo at bumaba mula sa kalangitan na parang kidlat sa kalangitan. Natulala si Alex nang makita niya iyon. Ang espada ni Donovan ay matalas at delikado. Bukod dito, mahirap para sa kanya na iwasan ito. Inactivate ni Alex ang 110 Golden Core. Habang lumulubog ang walang katapusang chi, walang humpay na sumulong si Alex at hinarang si Donovan gamit ang Xavian Sword sa kanyang kamay. Ito ay dahil hindi niya ito maiiwasan. Kung iiwasan niya ito, kailangang tiisin ni Nila ang paggalaw ng espada. Wow! Ang isip ni Alex ay tila naramdaman kaagad ang layunin ng Xavian Sword. Ang Xavian Sword ay nakatutok sa pagtatanggol. Sa oras na iyon, ang kanyang isip ay nakahanay sa sword intent na parang ang espada at siya ay nakarating sa isang uri ng pagkakaisa. Itataboy ko ang dugo mo sa Xavian Sword. Binibigkas ni Alex ang Doggerel, ngunit karaniwang malinaw ang kanyang isip. Tila ang Xavian Sword ay naging bahagi ng kanyang katawan sa matalik na termino. Isang agos ng anino ng espada ang sumugod sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang haba ng Xavian Sword ay humigit kumulang 1.2 metro, ngunit ang anino ng espada na pinakawalan ay napakalaki at walang hanggan na may hindi pa nagagawang puwersa, na parang isang malaking sibil na sasakyang panghimpapawid ang sumugod palabas sa likuran ni Alex. Wham! Clang! Oof! Tumura si Donovan ng isang subo ng dugo at namutla. Ito ay dahil ang dakilang espada, ang Godslayer, na itinuring niyang isang mahalagang kayamanan, ay nasira. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2320. The asterisk man ito. Magkasunod na dumura si Donovan ng 5 subo ng dugo, higit sa lahat ay itinuring niya ang Godslayer bilang isang mahusay na mamamatay na sandata. Ngunit sa kabilang banda, dinilig niya ito ng dugo ng kanyang puso at pinalusog ito ng kanyang kaluluwa noong siya ay malaya, kaya't ang dalawa ay nasa isang kaaya-ayang relasyon. Ngayon ang tibak ay naputol at siya ay nagdusa ng matinding pinsala. Nag-aalalang lumapit si Mika para tulungan siyang makatayo. Senior, kamusta? Ayos ka lang. Bilisan mo, inumin mo itong healing pill. Inalis ni Donovan ang tableta gamit ang isang sampal. Okay lang ako. Siya ang pinili at kadalasan ay mayabang. Gayunpaman, sunod-sunod siyang dumanas ng mga kabiguan sa kamay ni Alex kamakailan at labis siyang nanlumo kaya damyugo siya sa loob. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Kaya naman, hindi rin niya matanggap ang pil na dinala ni Mika. Nalungkot sandali si Mika matapos siyang itulak palayo. Pagkatapos, inilabas niya ang lahat ng galit niya kay Alex. Kung hindi dahil sa kanya, bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng kanyang senior? Ay, meron pa. Yung B** start na yon, sinamantala ako kaya naiisip ni senior na madumi ako at lalo akong hinamak. Dapat ganito. Hindi niya napigilan ang galit kaya sumugod siya ng ilang hakbang at sinigawan si Alex, Rockefeller, UD man B***. Pulok na dumi. Ang isang tao ay dapat na marangal. Pero, nag-disguise ka bilang senior ko at niloko mo ako ng 10 bilyong espiritual na bato at sinamantala ako para hindi ako makapag-asawa. 100% kang hamak. Parang American shrew pala ang pagmumura niya. Walang pakialam si Alex sa kanya. Sa halip, tinulungan niya si Nila sa pagsipsip ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ng mga bunga ng makalangit na batas. Hindi nagtagal, sumugod si Nila sa laman ni Alex at naging pattern ng dragon, nagtago sa ilalim ng kanyang balat. Anong armas yan sa kamay mo? Tanong ni Gabriel habang puno ng pagtataka at inggit ang mga mata niya sa Xavian Sword. Sumagot si Alex, isang sandata ng pagpatay. Sa pagharap sa napakaraming eksperto mula sa Sunshrine, wala rin siyang kumpiyansa. Sa makatuwid, hindi siya magagapi kahit na mayroon siyang Xavian Sword. Higit pa rito, ang suntok kanina ay nakakonsumo ng labis na chi, at ang pakiramdam ng pag-iisa ng tao sword sa Xavian Sword kanina ay nawala. Hoy, Mystic Maiden!
Senior Mystic Maiden, tapos ka na ba? Lumabas ka at gawin mo ang iyong trabaho. Sa kanyang pagtataka, ang mga salita ng Mystic Maiden ay nagmula sa palasyo ng isip. Hindi kita matutulungan ngayon. Kailangan ng ilang araw para makasama ang aking mahalagang katawan. Oof! Gustong samuka ng dugo ni Alex dahil pakiramdam niya ay niloko siya. Nakatanggap siya ng kritikal na pinsala na 10,000 puntos sa psikolohikal. Hindi ba't sinabi mo na maaari mo akong tulungan kapag pinirmahan ko ang kontrata? Niloko mo ako. Sa tingin mo ba nakakatuwang lokohin ako? Anyway, isa kang bad asterisk as big shot. Hindi mo ba naisip na ibababa nito ang iyong pamantayan? Tinatawag itong all-star sa pag-ibig at digmaan. Ako. At saka, hindi ba binigay ko sa iyo ang Xavian Sword? Ano pa ang gusto mong harapin ng ilang mahinang kampon? Ako ang iyong Panginoon, hindi ang iyong yaya, okay? Okay, ito ang totoong Mystic Maiden of the Nine Heavens. Puting Lotus. Oh, White Lotus. Napakasama mo talaga. Pinuna ni Alex sa loob. Sa sandaling ito, sa wakas ay natauhan na ang mga tao sa Sunshrine mula sa pagkagulat kanina. But then, naiinggit silang lahat sa sobrang kayamanan ni Alex. Sinabi ng lahat na si Donovan ang pinagpalang lalaki, ang paboritong anak ni Lady Locke. Sa wakas, natuklasan nila na si Alex ay ang langit, lupa, at swerteng pinagsama sa lahat ng uri ng mga bihirang mahiwagang kayamanan na lumitaw sa isang walang katapusang batis na nagpapakilos sa mga tao. Tila nakagawa si Gabriel ng isang tiyak na desisyon. Siya ay umungal patawagin ang tore ng Diyos. Sabay-sabay na nagulat ang 12 Peak Lords ngunit sabay-sabay na tumanggo. Tila ang tore ng Diyos ay isang bagay na kamangha-mangha na nangangailangan ng magkasanib na puwersa ng lahat ng mga tao na gamitin ito ng totoo. Naging malamig ang mga tingin ni Alex dahil hindi siya nakakawalang gana na maghintay na ipatawag nila ang tore ng Diyos upang harapin siya. Kaya agad niyang kinaladkad ang Xavian Sword at naglunsad ng preemptive strike sa pinakamalapit na Peak Lord. I-block ko siya. Ang isang Peak Lord ay umungal na may sumisikat na chi at isang stream ng purple aura ang lumabas sa kanyang katawan na kumukulot sa kanyang buong katawan na parang ahas. Maraming nakapaligid na tao ng Plenilon Sect ang nanood sa eksena kabilang si Seren. Matapos ibigay ang kanyang bloodline na kapangyarihan kay Frostine, siya ay naging isang matandang babae na hindi namumukod tangi habang nakatayo sa karamihan. Kaya walang sino man mula sa Sunshrine ang nagbigay pansin sa kanya, isang matandang babae sa pintuan ng kanyang kamatayan. Kabanata 2321. Bukod pa rito, matagal nang natatakot ang ilang tao sa massacre ng mga miyembro ng Sunshrine. Pinagmamasdan nila ang eksena mula sa malayo ngunit walang nang ahas na lumapit. Ang labanan ngayon ay nauwi sa mabibigat na casualty sa Plenilon Sect. Ang buong sekta sa simula ay binubuo ng mga 3,000 tao ngunit ngayon higit sa 1,000 tao ang namatay kaagad. Higit pa rito, karamihan sa mga namatay ay may kapansin-pansing mas malakas na cultivation base sa sekta. Ang mahina ay nagtago sa simula kaya't hindi sila nakatagpo ng maling pakikipagsapalaran. Tinitigan ni Seren si Alex na may naguguluhan na ekspresyon, nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan. Sa isang banda, umaasa siyang mamamatay si Alex sa kamay ng mga tao sa Sunshrine. Sa kabilang banda, umaasa siya na magagawa ni Alex ang pagpatay at pawiin ang mga miyembro ng Sunshrine. Siyempre, masasabi niyang dumating ang mga miyembro ng Sunshrine para pahirapan si Alex dahil sa usapan kanina. Nagsimula ang malas dahil sa kanya. Ang Plenilon Sect ang apektadong target. Nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan dahil ang Plenilon Sect ay hindi inaasahang dumating sa ganoong kalagayan ngayon na nagiging isang langgam na maaaring durugan ng sinuman hanggang mamatay sa kalooban. Ang kanilang buhay at pagkamatay ay tila naging hindi gaanong mahalaga. Patayin. Habang umuungal si Alex, ang arcane power sa Xavian Sword ay lumakas. Dahil wala na siyang ibang bagay na iingatan sa sandaling ito, gusto niyang magpakamatay. Malamig na sumangot ang Peak Lord na iyon. Hindi mo pa rin ako mapapatay kahit na umasa ka sa talas ng iyong sandata. Ang misteryosong purple aura na bumabalot sa kanyang katawan ay naging isang higanteng purple na tigre.
Ang tigre na ito ay abnormal na mabangis at malaki ang pagkakaiba sa mga normal na tigre. Ito ay parang buhay at puno ng mga buto sa likod. Rilang tigre, Italy ang lupa, Celio. Ang Peak Lord ay hindi nag-practice ng mga espada at pinag-aaralan niya ang purple energy sa lahat ng oras kaya ito ang kanyang pinakamalakas na sandata. Tinali ng Purple Tiger si Alex sa layong 20 metro. Marahas na umiling si Alex at hinampas ang malawak na kapangyarihan ng mga batas agad na tumagos sa lilang tigre. Ang Xavian Sword ay nagdala ng mapurol na tunog ng kulog at dumaan sa leeg ng Peak Lord na para bang ito ay isang hindi makamundong pag-atake. Oof! Siya ay pinugutan ng ulo sa isang slash ng espada. Kuya 11. Di asterisk man ito. Ang mga miyembro ng Sunshrine ay natulala at galit na galit. Ito pala ay isang Peak Lord na nasa Peak Imminent Immortal Realm ay pinatay ng ganun-ganun lang parang manok. Paano siya naging napakalakas? Pulong ni Mika sa sarili habang tulala. Sa kanyang mga mata, si Donovan ay palaging isang nangungunang figure sa mga nakababatang henerasyon na walang makakapantay sa kanyang kaluwalhatian. Gayunpaman, ngayon ay natuklasan niya ang isang taong mas malakas kaysa sa kanya na higit pa sa mga nagawa ng kabataang henerasyon. Higit sa lahat, sinamantala pa siya ng lalaking ito. Ito ang nagparamdam sa kanya ng napaka-espesyal. Tower of the Sun God, lumabas ka. Si Gabriel ay umungal habang ang kanyang mga mata ay sumabog sa galit, ngunit ngayon siya at ang iba pang mga Peak Lords ay nagtutulungan upang ipatawag ang tore ng Diyos. Ito ang kayamanan ng kinatawan ng Sunshrine na may pambihirang kapangyarihan na minsan ay nagkaroon ng maluwalhating kasaysayan noong sinaunang panahon, kaya umaasa siyang maaari niyang muling gawin ang himala ngayon. Uminit ang dugo ni Alex. Nakita niya ang isang malaking panganib na nagbabanta sa buhay sa kanyang matalas na pakiramdam. Ito marahil ang malaking kapigatian ng buhay at kamatayan na binanggit ng Mystic Maiden. Ngunit sa kasamaang palad, ang puting lotus na iyon ay masama sa loob at hindi lumabas para magtrabaho matapos siyang linlanggan sa pamamagitan ng kontrata. Karangin kaya niya ito gamit lamang ang Xavian Sword na ibinato sa kanya. Patayin. Umungol ulit si Alex. Ang Xavian Sword ay bumibigat at ang pakiramdam ng pag-iisa ng tao-espada ay ganap na naglaho. Muli siyang naglaslas gamit ang kanyang espada ngunit medyo mabagal. Dahil ang Xavian Sword ay bahagyang nag-aatubili na sundin ang kanyang utos, nagawa lang niyang maputol ang binti ng Peak Lord sa huli. Isang tao mula sa Sunshrine ang sumigaw, siya ay pagod, at may kakaiba sa espada sa kanyang kamay na parang hindi ito sumusunod sa kanya. Hindi siya nakakatakot kung wala ang espadang ito. Papatayin ko ang lalaking ito. Sumilay sa mga mata ni Alex ang mapangwasak na hangarin. Inihagis niya ang Xavian Sword sa lupa at walang pakialam na sinabi, hindi ko kailangan ang karumal-dumal na handout na ito. Inilabas niya ang mahabang gintong sibat ni Athena. Lumiwanag ang kanyang anyo nang sumugod siya sa karamihan. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2322. Sa loob ng palasyo ng pag-iisip, nagulat ang Mystic Maiden dahil ang pinagmulan ng Xavian Sword ay hindi pangkaraniwan at nagmula ito sa sinaunang prehistoric period. Matalas ito at dala ang sword intent na may malaking koneksyon sa kanya. Kaya nang pumirma siya ng kontrata kay Alex, binalot niya ang isang aura ng soul power sa paligid niya. Sa makatuwid, madaling magamit ni Alex ang Xavian Sword. Kung ito ay ibang tao na tulad ni Donovan, ito ay garantisadong hindi niya mapupulot ang espada. Biglang nabigo si Alex na pakilyusan ang espada hindi dahil sa kanyang mahinang kakayahan, ngunit nagawa niyang makamit ang pag-iisa ng Mansword gamit ang Xavian Sword mula sa simula at pinakawalan ang sword intent kaya naubos nito ang malaking halaga ng chi mula sa kanya. Ang pagkakaroon ng kanyang chi drain ay hindi naiiba sa panliligaw sa kamatayan sa kritikal na yugtong ito. Kaya naman si Alex na napaansing may mali sa sitwasyon ay nagmamadaling itinapon ang Xavian Sword. Rihim din siyang umiinom ng napakaraming pildores. Ang mahabang sibat ni Athena ay maaaring hindi rin magagapi. Tinatawan ko ang hustisya. Ako ay kumakatawan sa karunungan. Ako ang kumakatawan sa aking Athena.
Mabangis na lumaban si Alex habang nasa self-dramatization siya. Ano ang Sun Shrine? Isa-isang tutusukan ng aking sibat ng hustisya ang mahihinang kampon. Pupunan ko kayong mga immoral na kontrabida sa isang iglap at ipapako kayo sa haligi ng kahihiyan sa Olympus. Siya ay natatakpan ng kapangyarihan ng mga batas at ang aura ng Pogen ng mga ipinagbabawal na spell ay bahagyang nakikilala. Kakaiba ang kanyang tindig ng hawakan niya ang sibat sa pag-atake na may malawak na bukas at diretsyong mga galaw. Ito ay dahil hindi niya alam ang sining ng sibat at ginamit lamang ito bilang isang patpat. Gayunpaman, nakakatakot siya kasama ang instant teleportation. Bam! Bam! Magkasunod na pinatay ni Alex ang dalawang Peak Lords of the Sun Shrine gamit ang malaking gintong sibat. Ang kanyang itim na buhok ay lumipad at ang kanyang mga damit ay kumikislap ng nakakasilaw na aura na para bang siya ay isang mamamatay na Diyos na lumabas noong sinaunang panahon. Nagmamasid si Donovan mula sa malayo na may magkasalungat na ekspresyon. Alam niyang hindi talaga siya bagay sa lalaking ito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumitaw ang tore ng Diyos na ipinatawag ni Gabriel at ng iba pa. Para sa kapakanan ng pagpapatawag ng kayamanan na ito, ang mga taong ito ay walang oras na makipaglaban at walang magawang panoorin si Alex na sunod-sunod na pugutan ang kanilang mga tao bago ito. Ang lahat ng 12 Peak Lords ay kilala bilang mga eksperto na ngayon ay nangingibabaw sa teritoryo ng Western Ridge. Sa kalaunan, 3 sa kanila ang namatay sa isang kisap mata at ang isa ay malubhang nasugatan na nabalian ng braso kaya't sila ay sumabog sa galit. Kasuklam-suklam. Papatayin kita ngayon. Tower of the Sun God, go. Napaungol si Gabriel habang umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tinagat niya ang kanyang posterior molar dahil sa hindi mapigil ang pagkamuhi kay Alex. Ito ang Fire Tower ng universo. Bilisan mo at iwasan mo. Huwag mong hayaang bumalot ito sa iyo. Agad na napatalon si Seren sa gulat ng masdan niya ang nagliliyab na treasure tower na umiikot sa himpapawid kaya dali-dali niyang pinaalalahanan si Alex. Sa kabaligtaran, ang Sun Shrine ay ang pangunahing kaaway ng Plenilon Sect. Alam na alam niya pa rin ang puntong ito. Hindi niya maiwasang maiyak dahil may kaunting koneksyon sa pagitan niya at ng Fire Tower of the Universe. Minsan siya ay nakulong sa Fire Tower at dumanas ng mas masahol pa sa kamatayan. Ang ganoong karanasan ay hindi malilimutan hanggang ngayon. Kung hindi siya tinulungan ng kaibigan niya, doon na siya namatay noon. Ngayong muli niyang nakilala ang mahiwagang kayamanan na ito, natural siyang natakot. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mahuhulog ito sa mga kamay ng Sun Shrine at binigyan ng hindi maipaliwanag na pangalan. Naramdaman din ito ni Alex. Ang Fire Tower ay puno ng takot. Ang pinagmulan nito ay hindi pangkaraniwan at ito ay naging isang kayamanan. Gusto niyang umatras sa pamamagitan ng instant teleportation ngunit hindi ito madali. Isang kalawakan ng domain ang nabuo sa ilalim ng Fire Tower. Isa rin itong bawal na lugar. Maaaring i-lock ng mga taong nag-activate ng Fire Tower ang kanilang target. Matapos ma-lock ang target, mahirap makatakas. Nang makita ang umiikot na Fire Tower na dahan-daang bumababa para balutin si Alex, kumulo ang dugo sa katawan ni Alex at lahat ng gintong core ay nagpakawala ng kanilang kapangyarihan. Maging ang banal na kapangyarihan ay nakadama rin ng panganib at nagkusa na protektahan ang amo nito. Perno ng ipinagbabawal na spell, buhayin. Kabanata 2323. Ang furnace ng Forbidden Spell ay bumukas sa likod ni Alex ngunit hindi nito inilunsad ang Great Icebound Spell sa pagkakataong ito. Sa halip, nagbigay ito kay Alex ng napakalaking enerhiya at ginamit niya ang malaking gininto ang sibat ni Athena upang mapaglabanan ang Fire Tower ng malakas. Gayunpaman, ang Fire Tower ay hindi pangkaraniwan. Hindi nito pinansin ang lakas ng pagtutol niya at nagpatuloy sa pagbaba. Habang papalayo ang distansya, naramdaman ni Alex ang mataas na temperatura sa ilalim ng Fire Tower na mabilis na natutunaw ang kanyang mga damit. Pagkatapos habang binabalot siya ng apoy, pakiramdam niya ay matutunaw na siya. Hindi makayanan ni Seren na panoorin ito muli. Muling lumitaw sa kanyang mga mata ang masakit na eksena noon. Gayunpaman, wala na siyang kapangyarihan ngayon.
Mistikong dalaga. Mystic Maiden, bilisan mo at lumabas para iligtas. Kung mamamatay ako, wala na ang bahay mo. Mawawala din ang Chaos Tree. Pinalot ng balis ang Alex ang sarili ng Mystic Armor. Bagamat ito ay medyo epektibo, malamang na hindi siya magtatagal. Sagot ng Mystic Maiden, sorry, I can't move now. Kailangan mong umasa sa iyong sarili. Kung ang puwersa ay hindi gumagana, gamitin lamang ang iyong utak. Ang utak ay isang magandang bagay. Kaya mga gumagamit lamang ng karahasan ay mga hamak na kapwa. Malapit nang maging roasted pork ngayon si Alex, kaya paano pa siya makakalma? Pinaalalahanan ng mistikong dalaga, pabkuban ang kuta sa likod ng kaaway upang piliting umatras ang umaataking kalaban. Kunin mo ang babaeng iyon. Alam ni Alex na si Mika ang tinutukoy niya. Ang White Lotus ay talagang dalawang mukha. Siya ay isang mahusay na eksperto, ngunit ang kanyang random na ideya ay lalampas sa moral na baseline. Gayunpaman si Mika ay anak ni Gabriel, kaya dapat itong maging epektibo. Nagkataon lang na nakita ni Mika na malapit nang maging inihaw na baboy ang hubot, hubad na si Alex na binalot ng fire tower, kaya agad siyang pumalakpak. Malaki. Be asterisk starred, hindi ka makakatakas ngayon ha. Maging ang iyong mga damit ay nasunog na lahat at ikaw ay tulad ng isang nabunot na tandang. Subukan mong maging mayabang ulit para sa akin. Iho ka sa baboy na may itim na balat sa loob ng 15 minuto. Kung kaya mo, ngitian mo ulit ako. Pagharap sa panunuya ni Mika, tumingin si Alex sa kanya. Sa sumunod na segundo, ang tunay na apoy sa loob ng hurno ng ipinagbabawal na spell ay lalong tumitindi, at ang mga gininto ang core ay naglalabas pa nga ng maliwanag na sky glow na naglalabas ng kanyang laman na may nakasisilaw na ningning. Ang 10-point forbidden spell sa una ay umiral para masira ang routine. Wham! Ang tunog ng kulog ay sumabog mula sa pogen at kahit na kumikidlat. Gayunpaman, ang niluluto sa furnace ay ang Great Icebound spell pa rin dahil ngayon lang niya alam ang ganitong uri. Sa ilalim ng Great Icebound spell, ang apoy sa fire tower ay agad na nagyelo at ang prison domain sa ilalim ay humina. Nagmamadaling sinamantala ni Alex ang pagkakataong nakasabit sa isang sinulid, sumugod sa harapan ni Mika at kinaladkad siya ng isang kamay na mahigpit na hinawakan siya. Whoosh! Ang Fire Tower of the Universe ay tiyak na hindi mapaghihiwalay kay Alex na parang anino at hinding-hindi binitawan si Alex, kaya agad itong sumunod at binalot muli si Alex. Para naman kay Mika na nakahawak sa mga bisig ni Alex, wala siya sa saklaw ng pagsasaalang-alang nito. Bukod dito, ang Fire Tower of the Universe ay tila labis na hindi nasisiyahan kay Alex dahil siya ay kumalas saglit. Isang mas mabangis na apoy ang agad na sumibol. Sunod-sunod na walang katapusang hiyawan ang umalangaw-ngaw. Galing ito kay Mika. Nasunog din sa isang iglap ang mga damit sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang medyo dissenting cultivation base, ang mga natunaw na damit mula sa paso lamang ay magpapaso sa kanya na parang palaka. Niyakap siya ni Alex at ginamit ang Mystic Armor para protektahan din siya sa loob nito. Ginawa niya ito dahil hindi maaaring mamatay si Mika ngayon. Siya na ngayon ang kanyang huling pag-asa. Natatakot siyang masunog siya ng fire tower hanggang mamatay. Ngunit pagkatapos, ang eksena ay magiging medyo nakakatawa. Nakabalot sila sa fire tower of the universe at nasunog ang kanilang mga damit habang magkayakap sila ng mahigpit. Ito ay sobrang kapanabik at kapansin-pansin. Si Mika ay nasa dibdib na may nakamamanghang kurba. Inawakan siya ni Alex sa kanyang mga braso, nakaramdam ng saya sa sakit. Hahaha, ano ang pakiramdam ng maging inahing manok? Hindi ba ito nakakapreskong lalo na? Umagalpak ng tawa si Alex gamit ang mga salitang ginamit niya noon. Malapit nang mawala sa isip si Mika. Be asterisk starred, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Napangiti si Alex. Sigurado ka ba? Sa sandaling binitawan ko ang aking kamay, iho ka kagad sa isang itim na baboy. Gusto mo bang mag-eksperimento dito sandali? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2324. Bagamat tumatawa si Alex, napagod siya.
Napakalakas ng Fire Tower of the Universe na naramdaman niya ang walang katapusang matinding init na bumabagabag sa kanyang laman kahit na mayroon siyang Mystic Armor. Pakiramdam niya ay siya ang Monkey King na nakulong ng Grand Supreme Elderly Lord at malapit ng maging isang walang kamatayang elixir. At si Mika na ang lakas ay hindi kasing husay ng sa kanya ay walang alinlangan na iho sa Fly Ash. Nang dahan-dahang binuksan ni Alex ang isang puwang ngayon, sumigaw si Mika na parang pusa na naapakan ang buntot. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang dilaw na energy barrier na pinakawala ni Alex ay pinoprotektahan ang sarili. Paano niya nagagawang iwan si Alex sa ganoong oras? Nagmamadali pa siyang yamakap sa baywang ni Alex at buong lakas na kumapit sa kanya, sa takot na ang isang partikular na bahagi ng kanyang katawan ay hindi sinasadyang lumampas sa saklaw ng proteksyon at may ihaw sa isang loin skewer. Ngunit pagkatapos, ang kanyang katawan ay lubhang nakakahiya habang siya ay nakaramdam ng isang pagsabog ng init na para bang ito ay tumusok sa kanyang puso. Tatay, tulong! Tulong! Napasigaw si Mika Simpson habang nakatingin sa Fire Tower ng Universe sa itaas. Pababa pa rin ito sa pagtaas ng temperatura at malapit na itong balutin. Napuno ng galit ang mga mata ni Gabriel dahil hindi niya inaasahan na makakatakas si Alex sa hanay ng sobre ng tore ng Diyos at maagwa pa ang kanyang anak. Nang makita ang kanyang biolohikal na anak na babae na dumaranas ng gayong paggamot, naramdaman niyang may mga langgam siya sa kanyang pantalon. Tumigil ka. Tumigil kayong lahat. Huwag mong saktan ang anak ko. Pinawi ni Gabriel ang kanyang chi. Ang ilang Peak Lords ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nag-aatubili, ngunit ang Sect Master ang nag-utos. Kaya hindi nila posibleng patayin si Mika, di ba? Hindi nagtagal, nabawasan ang apoy sa Fire Tower ng universo. Palihim na nakahinga ng maluwag si Alex dahil malalaman ng sinumang nakaranas nito ang pakiramdam ng nakakapasong lechon sa loob ng tore na ito. Pero sa bagay, hindi naman niya nagustuhan. Tumura din si Seren ng isang subo ng maruming chi at unti-unting huminahon ang kanyang nag-aalalang isip. Tinapunan niya ito ng naguguluhan na tingin at tumingin sa pansamantalang nakasarang pinto ng apps, nagdarasal sa isip na makumplito ni Frostin ang legacy ng Bloodline. Pagkatapos kapag dumating ang oras, maaari niyang pamunuan ang Plenilon Sect na bumalik at paksin ang mga basurang iyon mula sa Sun Shrine. Nasa dilema ngayon si Mika. Yung birthday suit ko habang nakayakap kay Alex. Ang eksenang ito ay hindi magandang tingnan kaya ano ang dapat kong gawin sa hinaharap. Tsaka nakita na ni Senior ang lahat. Hindi niya ako matatanggap ngayon, di ba? Habang nag-iisip ang balisa at durog na puso na si Mika kung paano lulutasin ang kasalukuyang kahihiyan, biglang sinabi ni Donovan, huwag kang tumigil. Patuloy na sunugin ang mga ito. Ano? Nang marinig ni Mika ang mga salitang iyon, bumulong ang kanyang isip at halos hindi na siya makapag-react dito. Hindi ba ako mapapaso niyan hanggang sa mamatay kung magpapatuloy ang pagkasunog? Hindi gagawin sa akin ni Senior iyon. Marami siyang mahiwagang kayamanan sa kanya. Baka nakaisip siya ng paraan para mailigtas ako. Sa pag-iisip niyan, sumigaw si Mika, tama na, Senior. Hindi mo dapat pabayaan ang hamak na ito. Bilisan mo at mag-isip ng paraan para iligtas ako at pagkatapos ay sunugin mo ang taong ito hanggang sa mamatay. Hindi nakaimik si Alex. Nasa yakap niya ngayon ang babae pero ganoon pa rin ang pagsasalita niya. Talagang hindi ka natatakot sa kamatayan. Kung ganoon, huwag mo akong guluhin. Binitiwan siya ni Alex gamit ang isang kamay at kinuha ang isang bahagi ng dilaw na liwanag ng Mystic Armor. Ang pangalawang si Mika ay nakaramdam ng matinding init na sinusunog ang kanyang likod at puwitan, bigla siyang nanginig, sumigaw, at likas na ibinalot ang sarili kay Alex dahil sa gulat. Hindi. Sa sumunod na segundo, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Nagkaroon din ng matinding gulat at kakulangan sa ginhawa. Kanina, malinaw na naramdaman niya ang anomalya. Parang may nakaharang sa lalamunan niya. Gusto niyang sabihin iyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Malinaw lamang na nauunawaan ng kinauukulang partido ang kanyang emosyon pagkatapos niyang tingnang mabuti ang kanyang ekspresyon. Kabanata 2325.
Paano posible ba iyon? Nagulat din si Alex, tila nag-aalinlangan at naguguluhan, ngunit nagmamadali pa rin siyang gumamit ng mystic armor para protektahan ang babae. Si Mika ay hindi maaaring mamatay ng totoo ngayon dahil ito ang kanyang anteng-anteng. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi palaging napupunta gaya ng binalak. Tumingin si Gabriel kay Donovan. Donovan, mayroon ka bang disenteng solusyon? Ang halimaw na ito ay umabot pa hanggang sa hulihin si Mika bilang bihag. Ngayon natatakot ako sa mga epekto pagkatapos kumilos laban sa kanya. Ito ay mapaghamong. Ang Tower of the Sun God ay susunugan siya hanggang mamatay kasama si Mika. Sumagot si Donovan, Master, mukhang buntis si Third Madam. Si Third Madam na binanggit niya ay ang pangatlong asawa ni Gabriel. Oo, pero bakit mo ito pinag-uusapan ngayon? Guro, maaaring ipanganak muli ang iyong anak. Mabuti kung mayroon silang 8 o 10, ngunit kapag napalampas natin ang bagay na ito sa taong ito, maaaring hindi na natin ito makuha muli kahit na ang buong Sunshrine ay gumugol ng 1 milenyo. Sa sandaling sinabi iyon ni Donovan, tumahimik ang lahat. Nataranta si Mika dahil sa matinding pagbabago kanina. Para siyang tinamaan ng kidlat out of the blue. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mukha. Ipinuhunan niya ang kanyang madamdaming pag-ibig at ang kanyang mga pangarap sa gabi sa kanyang senior. Ngunit sa kanyang pagtataka, sinabi niya ang ganoong bagay at nais na iwanan siya at sunugin hanggang mamatay dahil lamang sa gusto niyang makuha ang mga kayamanan kay Alex. Bumaliktad ang mundo niya. Paanong nangyari ta? Senior, paano mo ito magagawa sa akin? Sigaw ni Mika na hindi niya matanggap. Si Donovan ay mukhang kalmado habang walang pakialam na sinabi niya, Junior, ito ay isang beses sa buhay na pagkakataon para sa Sunshrine. Dapat kang magsakripisyo para sa pagsikat ng Sunshrine. Ito rin ang magiging kaluwalhatian mo. Sa hinaharap, magtatayo ako ng rebulto mo sa Sunshrine upang ang mga inapo ng sekta ay palaging magpasalamat sa iyong matuwid na gawa. Natahimik si Alex sa narinig. Tumingin siya kay Mika puno ng simpatiya. Umiiyak si Mika, ngunit hindi siya makapagsalita. Ipinagkatiwala mo ang sarili mo sa maling tao. Ang isang lalaki ay natatakot na sumunod sa maling karera, ang isang babae ay natatakot na pakasalan ang maling lalaki. Napabuntong hininga si Alex at bahagyang napangiti. Nalagpasan niya ang harang niya, ngunit aksidente iyon. Wala siyang mood na maging responsable hanggang sa huli. Bagamat ang babaeng ito ay mukhang magaling at may kaba, mahina ang isip niya. Gayunpaman, nag-aatubili si Gabriel na palayain ang kanyang anak na babae. Ito ang kanyang nag-iisang anak na babae na ipinanganak sa kanya at sa kanyang minamahal, kaya paano niya ito masusunog hanggang mamatay? Hindi, talagang hindi. Tumigil kayong lahat. Alisin ang Tower of the Sun God. Sigaw niya. Ang natitirang 8 tao sa 12 Peak Lords ay sumuporta sa Fire Tower nang hindi alam kung ano ang gagawin. Sumigaw si Donovan, Guro, ikaw ang Sect Master ng Sunshrine kaya dapat kang manguna at mag-isip para sa Sunshrine. Pinatay ng lalaking ito ang aming 3 Peak Lead. Hindi mo ba gustong ipaghiganti sila? Mahalaga ang buhay ni Junior. Ngunit hindi ba ang kanilang buhay? At saka, sinong makakasiguro na walang mamamatay kapag binitawan na natin siya? Tumanggi pa rin si Gabriel. Agad na sumigaw si Donovan, Gabriel Simpson, binaygo mo ako ng husto. Ang Sunshrine ay nasa kasalukuyang estado nito dahil sa aking mga merito. Hindi ka karapat-dapat sa posisyon ng Sect Master. Gusto mo talagang itulak ang magandang pagkakataon na ito. Kung papatayin natin siya ngayon, ang katayuan ng Sunshrine ay makakabangon muli sa susunod na antas at ang lahat ng cultivation realm ng Peak Lords ay maaaring makalampas sa immortalization. Pero napaka-selfish mo. Lahat ng Peak Lords pakinggan ang aking mga salita. Panatilihin ang pagsunog. Kapag nakuha natin ang kanyang mahiwagang kayamanan, ibabahagi natin ang mga ito. Nagkatinginan ang Peak Lords ng may pagkadismaya. May umuungal, sige, makikinig ako kay Young Sect Master. Mula ngayon si Young Sect Master na ang magiging Sect Master ng Sunshrine. Nang may nanguna, sumunod din ang iba pang Peak Lords.
Higit sa lahat, ang mahiwagang kayamanan kay Alex ay napakaganda. Ngunit sa kabilang banda, ang awtoridad sa pagsasalita ni Donovan sa sekta ay nalampasan pa si Gabriel dahil si Donovan ang pinagpalang tao at ang Sunshrine ay pumailang lang dahil kay Donovan. Tower of the Sun God, sunugin. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2326. Ganyan ang mundo ng paglilinang. Ang aso ay kumakain ng aso lipunan. Walang-wala ang buhay ni na Gabriel at Mika kumpara sa mga sagradong kayamanan na inilabas ni Alex. Walang gustong sumuko ngayong isang hakbang na lang ang tagumpay. Sigaw ni Mika sa takot. Hindi naman siya si Alex. Maging si Alex ay nakaramdam ng labis na hindi komportable sa kabila ng pagkakaroon ng malakas na katawan at malaking kalasag. Si Mika ay may malambot at makinis na balat. Ang ganoong kataas na temperatura ay nagparamdam sa kanya na para siyang sinusunog ng buhay. Ang mga pangyayari ay nagpapahina sa kanya. Kumunat ang noo ni Alex. Kung magpapatuloy ito, si Mika ay mamamatay sa loob ng 10 segundo. Sa una, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit ang dalawa ay nananatili pa rin sa isa't isa sa isang kakaibang sitwasyon. Kung talagang susunugan siya ng buhay, ako. Matroma ako, at malaki ang epekto nito sa akin. Ayoko niyan. 10-point forbidden spell, Great Icebound. Sa huli, nagpasya pa rin si Alex na iligtas siya gamit ang Great Icebound spell upang labanan ang Fire Tower of the Universe. Dalawang sukdulan, apoy, at yelo ang bumalot dito sa harap mismo ng kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hindi lang siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Iniwan ni Donovan ang kanyang sariling Panginoon, kinuha ang posisyon ng Sectmaster ng Sunshrine. How dare you, Donovan? Ako ang iyong Panginoon. How dare you try na pabagsakin ako? At kayong lahat tumigil kayo. Anong ginagawa mo? Sinusubukan ba ninyong lahat na maging mga taksil? Ako ang Sectmaster ng Sunshrine, ngunit lahat kayo ay nakikipagtulungan sa aking disipulo para pabagsakin ako. Nagsalita ang isa sa mga Peak Lords. Gabriel, wala kang anumang magagandang katangian kaya hindi ka talaga nababagay sa pagiging isang Sectmaster. Ang tanging tamang bagay na nagawa mo sa buong buhay mo ay ang pag-ampunsa. Ang bagong Sectmaster. Kung naiintindihan mo ito, mabubuhay tayong lahat ng masaya. Kung hindi, kailangan lang naming tingnan ka bilang isang kaaway. Isa pang Peak Lord ang pumasok. Tama yan, Orlando. Marunong na tumabi sa mga mahihirap na oras kaya itigil na lang ang pagsubok. Siya ay isang anak na babae lamang. Makakahanap ka lang ng ilang babae at magkaroon ng isang grupo ng mga anak na babae kung gusto mo. Kapag ang Sunshrine ay naging mas makapangyarihan, maaari mong pakasalan ang sino mang gusto mo. Galit na galit si Gabriel. How dare you all talk to me like that? Magwala ka. Sigaw ng isa pa. Gabriel, huwag kang magkakamali dito. Kung hindi, wala na kaming magagawa kundi patayin ka. Walang pakialam si Gabriel. Mabilis siyang lumapit para iligtas si Mika. Siya ay, sa katunayan, ang Sectmaster, ngunit hindi rin siya isang mabuting tao. Hindi siya nagdalawang isip kapag kailangan niyang pumatay, ngunit siya ay isang ama pa rin sa kanyang anak na babae. Siya ay natatakot sa kamatayan, ngunit bilang isang ama, hindi siya nakaramdam ng takot. Arg! Tumakbo si Gabriel patungo sa isa sa mga Peak Lords. Dahil siya ay isang Sectmaster, ang kanyang cultivation level ay hindi mababa. Kasama ang kanyang mahiwagang kagamitan at galit, agad niyang sinubukang pumatay. Ang isa sa mga babaeng Peak Lord ay naging malamig. Ikatlo, ikaapat, patayin mo muna si Gabriel sa akin. Nagulat si Alex, hindi inaasahan na makakita ng hidwaan sa pagitan ng mga miyembro ng Sunshrine. Maaaring malakas si Gabriel, ngunit tiyak na hindi niya kayang labanan ang 3 Peak Lord ng sabay-sabay. Kinailangan niyang umatras ng ilang hakbang, ilang beses ding nilaslas ang mga paa niya. Ang pinakamabigat na pinsala ay sa kanyang braso, isang hiwa na napakalalim ng kanyang buto ay nakikita. Nakita ito ni Mika at sumigaw ng malakas. Tumigil ka. Tumigil ka na.
Huwag mong patayin ang tatay ko. Katulad ng sinabi niya, sumalakay si Donovan, hawak ang isang maikling talam sa kanyang kamay. Habang umaatras si Gabriel mula sa Peak Lord, nagsusuka ng dugo, sinaksak siya ni Donovan sa likod. Ah, tatay. Natigilan si Mika, hindi matanggap ang kanyang nakikita. Ngayon pa lang niya napanood ang lalaking pinakamamahal niya na pinatay ang kanyang ama, ang lalaking pinakaasahan niya. Nanigas ang buong katawan ni Gabriel, dahan-daang lumingon para tingnan si Donovan sa mata. Inawakan siya ni Donovan sa kanyang mga braso, bahagyang humihingi ng tawad. Guro, matanda ka na at hindi mo maiintindihan ang nakababatang henerasyon. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng pagsikat ng Sunshrine. Huwag mag-alala, gagawin kong pinakamagandang dambana ang Sunshrine sa lahat ng 3,000 mundo. Gagawa ako ng malaking rebulto mo para masaksihan mo lahat ng gagawin natin. Kabanata 2327. Muling sa mukha ng dugo si Gabriel. Umiti siya ng malungkot. Mabuti, mahusay, kamangha-manghang. Anak ka talaga niya. Ha? Sinabi niya na mamamatay ako sa kamay ng sarili kong anak kapag umalis siya. Hindi ako naniwala sa kanya pero... Wala akong ibang pagpipilian kundi gawin iyon ngayon. Dun, ikaw talaga, kamukang kamukha mo siya. Nang sabihin ito ni Gabriel, unti-unting nawawalan siya ng oxygen, parang kumot ang mukha niya. Umagos ang dugo mula sa nakanganga na sugat sa kanyang likod. Natigilan si Donovan. Ano ang sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Bilang tugon, umubo na lang ng dugo si Gabriel. Natigilan din si Mika. Donovan. Kapatid ko ba talaga siya? Umiling si Alex. Sok. Kawawa naman. Sinubukan mong patayin ang iyong kapatid na babae pagkatapos ay ikaw mismo ang pumatay sa iyong ama. Ikaw ay walang ingat at malamaya, ngunit naglakas loob kang mag-isip tungkol sa pamamahala sa 3,000 mundo. Mangarap ka, aking lalaki. Maaari kang mangarap tungkol sa anumang gusto mo. Ang mga miyembro ng Plenilon sect ay nagchichismisan din sa kanilang mga sarili, medyo nabigla. Gayunpaman, marami pa rin ang nanunood na tila isang komedya lamang kung saan sumili ang mahinang ngiti sa kanilang mga mukha. Maging ang Peak Lords of the Sunshrine ay nabigla. Napakahusay ng ginawa ni Gabriel sa pagtago ng sikretong ito kaya walang nakakaalam na anak niya si Donovan. Hoy, magsabi ka. Magsalita ka. Galit na sigaw ni Donovan habang nakahawak sa mga balikat ni Gabriel. Hindi niya matanggap ito kahit kaunti. Sa wakas ay nakaipon ng lakas si Gabriel. Pumunta ka sa Northern Ocean at hanapin ang iyong ina. Siya ang banal na dalaga ng ang pamilya Orlando. Dolores Orlando. Pagkatapos noon ay bumantong hininga siya. Ang talam ni Donovan ay lubhang matalas, isang mahiwagang kasangkapan na natagpuan niya sa mga sinaunang buho. Napuno ito ng matinding masamang chi na kayang sirain ng isang kaluluwa mula sa loob. Kaya naman, medyo kahangahangang may nagawang sabihin si Gabriel kahit na sinaksak ito sa kanyang puso. Sectmaster. Isa sa mga Peak Lords ang tumawag kay Donovan. Magpapatuloy ba tayo sa paggamit ng tore ng Diyos? Si Mika ay sinusunog pa rin sa loob ng tore kung tutuusin. Gayunpaman, ang sitwasyon ay ibang-iba sa dati. Hindi lamang siya ang Diyosa ni Donovan, ngunit siya na ngayon ang kanyang tunay na kapatid. Tinitigan ni Donovan si Mika na may malamig na ekspresyon. Tumayo siya at sinipa ang bangkay ni Gabriel sa isang tabi. Sinusubukan akong iligaw bago ang iyong kamatayan, ha, matanda. Walang paraan na siya ang aking ama. At kahit na siya, maaari kang magpatuloy. Lahat ito ay para sa pagsikat ng Sunshrine. Sulit ang mga ganitong sakripisyo. Sige. Napakaganda ng aming Sectmaster. Pero na. I activate ang chi sa buong kapangyarihan nito. I-maximize ang tunay na apoy ng samadhi sa tore. Boom! Tarat-tarat. Habang ang tore ng Diyos ay nagliliyab sa isang napakalaking impyerno, isang malakas na ingay ang nagmula sa loob. Lumalaki ang apoy sa pangalawa, ang kulay nito ay nagiging silver gray na mukhang lubhang nakakatakot.
Nagsimulang bumaba ang tore na nahuli sina Alex at Mika sa loob. Ah! Sigaw ni Mika. Sa sandaling iyon ipinatawag ni Alex ang Chaos Bell na tinakpen silang dalawa. Dong! Napakalakas ng sagupaan kaya nagpanteng ang tenga niya. Gayunpaman narinig pa rin ni Alex si Donovan na nagsasalita sa labas. Paso! Sunugin hanggang sa malagutan siya ng hininga. Pagkatapos ay haharapin ko siya sa sarili kong paraan. Gusto kong linawin lahat ng maliliit niyang sikreto. Ang tunay na apoy ni Sumadi ay nagpatuloy sa pagsunog sa tore. Nagsunog pa ito ng butas sa lupa dahil natunaw ang mga bato sa paligid ng tore. Dahil sa mataas na temperatura, naging abo ang paligid. Ang mga miyembro ng sektang Plenilon ay malungkot at natakot. Dahil si Alex ay nakulong sa tore, naisip nila na malamang na namatay siya sa apoy. Nag-aalala sila kung paano sila haharapin ng Sunshrine sa susunod. Sa mga oras na iyon ay bumubulong pa rin sa sarili si Alex. Siguro kung kaya kong kunin ito. Tower of God o ano. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2328. Medyo maliit ang tore kaya mas maliit pa ang espasyo sa loob ng Chaos Bell. Kasalukuyang karge-karge ni Alex si Mika at nagtatago sa masikip na espasyong ito. Medyo mahirap man lang lumingon dito. Gayunpaman hindi ito gaanong problema sa ngayon. Bukod dito pinuprotektahan sila ng kampana kaya epektibong napula ang apoy. Hindi na nila kailangang mag-alala pa tungkol sa pagkasunog ng buhay. Uy, bumalaw ka ng kaunti, sabi ni Alex. Ano ang sinabi mo? Medyo bad mood si Mika. Kamakailan lang niyang pinanood si Donovan na patayin ang kanyang ama at ang masaklap pa, natuklasan niya na si Donovan, na minahal niya ng husto sa loob ng maraming taon, ay ang kanyang biolohikal na kapatid. Dahil naranasan niya ang dalawang pangyayaring ito, hindi siya matatag sa pag-iisip na para bang isa siyang bulkan na handang sumabog. Ang mga salita ni Alex ay parang naghahadjas ng isang nakasinding posporo sa isang balde ng gasolina. Baliw ka. Ikaw *****. Paano mo nasabi iyan? Sinaktan mo ako pero ngayon gusto mo akong lumipat. Talagang tumanggi ako. Natigilan si Alex na pagtantong mali ang pagkakaintindi niya. Hindi ko sinasadya iyon. Kung ganoon ano ang ibig mong sabihin? Akala ko ba hindi ko alam kung gaano kadumi ang isip mo? Isa kang kahindek-hindek na hatek na nagsasamantala sa mga tao. Sa tingin mo ba papayag ako at gagawin mo ang lahat ng gusto mo sa akin? Mangarap pa. Nasa ganoon na akong masamang kalagayan. Mas pipiliin ko pang mamatay. Maaari mo akong bugbugin hanggang mamatay kung magagawa mo, ngunit hindi ako kikilos kahit na gawin mo iyon. Tulala si Alex, gusto na lang niyang lumayo sa kanya. Kung ayaw mo, gagawin ko, okay. Nang marinig ito, agad na nang inig si Mika sa takot na wala ang pagiging amo niya. Narinig na niya ang mga ganitong pangyayari noon na ang mga babae ay makakaramdam ng matinding sakit sa mga sandaling ito. Kung hindi maamo ang lalaki, mararamdaman ng babae na parang naputol ang isang layer ng kanyang balat. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot nang malaman na ang sakit na iyon ay naghihintay sa kanya. Sa kabila ng pag-iisip nito, hindi ginawa ni Alex ang anumang uri sa kanya. Tinulak lang siya nito at nagpalit ng pwesto ang dalawa. Pagkatapos ay sinubukan niyang makipag-usap sa Chaos Tree. Si Richit ***. Si Donovan ay mukhang galit na nakaramdam siya ng hindi mapakali na nakatayo sa labas ng tore. Ang mga huling salita ni Gabriel ay nagawa pa ring makaapekto ng husto sa kanyang kalooban, ngunit siya ay isang taong may pusong bato. Naniwala talaga siya sa sinabi ni Gabriel at naniniwala na si Mika ang tunay niyang kapatid. Sa kabila nito, nagpa siya pa rin siyang huwag paalisin si Mika. Napatay ko na ang sarili kong ama, so who cares if I kill my sister also? Tsaka parang lamok tuloy akong ginagago ni Mika at nakakainis. Ngunit hindi ko maaaring hayaang kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito sa publiko, baka magdulot ito ng malubhang kahihinatnen. Kung may makakaalam nito, hindi ko maipakita ang aking mukha.
Ang kanyang mga mata ay nahulog sa mga miyembro ng sekta ng Plenilon na puno ng lamig at layuning pumatay. Nang magtama ang kanilang mga mata, alam ni Seren na mukhang masama ang sitwasyon para sa kanila. Pagkatapos ay agad siyang nagbigay ng utos. Mag-ingat kayong lahat. Lahat ng mga alagad ng sektang Plenilon magtipon. Bumuo ng blockade formation. Maaari niyang sabihin na si Donovan ay malapit ng pumatay. Lahat ng miyembro ay sumugod at pamwesto. Hindi nabigla si Donovan. Kayong mga bastos, sa tingin mo ba ay mababago mo ang iyong kapalaran? Crush ko ang sekta mo ngayon. Magiging history kayong lahat. Atake. Nagsimula ang labanan sa loob ng hiyawan ng karamihan. Dahil si Donovan ay nagdusa lamang ng husto dahil kay Alex, siya ay naghihingalo upang ilabas ang lahat ng nakakulong galit na nasa loob niya. Naisip niya na ang mga mahihinang ito ay makakapag-alis ng stress. Noon lang si Donovan ay parang naging isang demonyong Diyos na pumapatay ng hindi mabilang na tao. Thud. Tinurog niya ang mga buto-buto ng isang babaeng disipulo sa isang stump hanggang sa ang buong dibdib nito ay impas at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay binutis niya ang tiyan ng isa pang disipulo gamit ang kanyang kamao. Dugo ang tumalsik kahit saan. Napuno ng masasakit na hiyawan ang kalangitan. Tulungan mo kami, ninuno. Bakit hindi ka umaatake, ninuno? Nawawala na ang sekta natin. Habang napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga puso, nagsimulang umiyak ang lahat ng miyembro ng sekta ng Plenilon. Kabanata 2329. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi umatake si Seren, alam niyang isa siyang mapanghikayat na martial artist. Gumagamit ba siya ng mas mataas na kamay para durugan ang buong sekta? Labis na nadurog ang puso ni Seren. Nanlaki ang mata niya sa galit. Dagwang luha ang bumuhos sa matandang mata niya ngunit wala siyang magawa. Habang nagpapatuloy ang pagpatay, mukhang mangangailangan ito ng milagro kahit na makatakas. Kamatayan at pagkawasak ang tila ang tanging naghihintay sa kanila. Sa sandaling iyon, isang maliwanag, pilak na liwanag ang bumaril sa langit mula sa likod ng santuwaryo. Doon natatanggap ni Frostine ang legacy. Ang sinag ay napakaliwanag na kahit sino ay makikita pa rin ito ng malinaw sa araw. Ano yan? Nilainggan ito ni Donovan sa gitna ng kanyang pagpatay. Ang pilak na liwanag ay kasing kapal ng balde na sinundan ng isang himig na napakasarap na para bang isang sinaunang Diyos ang kumakanta. Magiging maluwag ang pakiramdam ng nakikinig nito, bumagaan ang kanilang mga katawan. Anong uri ng lihim na kayamanan ang ipinapanganak doon? Tanong ni Donovan kay Seren. Sa buong buhay niya, ang kanyang swerte at kakayahan na pinagsama ay nagbigay daan sa kanya na masaksihan ang ilang mga himala. Nakita na rin niya ang mga ganoong sitwasyon tuwing may kapanganakan ng kakaibang kayamanan o kapag nabuo ang isang makapangyarihang gamot. Maging ang mga taong kumokontrol sa Fire Tower of the Universe ay tumingin din, lahat ay puno ng kasakiman. Walang kayamanan doon, sagot ni Seren. Gayunpaman, walang naniwala sa kanya. Agad na pinaalis ni Donovan ang mga miyembro ng sektang Plenilon at sumugod sa likod ng santuwaryo. Stop him, sigaw ni Seren. As expected. May nakalagay doon. Malamig na ngumiti si Donovan gamit ang isang mahabang itim na espada upang patayin ang tatlong disipulo ng sabay-sabay na nagpatuloy sa kanyang pagpunta sa likuran. Sa mismong sandaling iyon, isang figure ang bumungad kay Donovan. Si Hermione iyon. Kailangan mo munang makalusot sa akin. Nanlamig ang mga mata ni Donovan. Kilala kita, ang Rockefeller guy na iyon ay nakikigulo sa iyo sa hotel kasama si Ins Larkin. Walang hiya kang bitik, kung gusto mong mamatay, sige na. Kinuha ni Hermione ang isang bote ng gamot sa kanyang bulsa. Parang dugo. Pagkatapos ay ininom niya ito sa isang lagok. Ito ang paraan ng pagbabago ng kapalaran na iniwan ni Sienna para sa kanya. Boom! Tarat-tarat. Agad na tumaas ng 3 beses ang lakas ni Hermione. Atake. Klang. 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 Matindi ang aura ni Hermione, kapantay ng kay Donovan. Nagulat si Donovan. Hindi niya kailanman tiningnan siya bilang isang kapantay, iniisip na kaya niya itong patayin sa isang putok.
Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabanggas siya pagkatapos uminom ng gamot. Maging si Seren at ang mga miyembro ng sektang Plenilon ay gulat na nalaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Ang labanan ay tila sa isang pagkapatas. Sigaw ni Donovan. Lord Rowan, tulungan mo ako. Ang Peak Lord na nagngangalang Rowan ay sinagot siya ng mahina malapit nang magbigay ng kamay kay Donovan. Dahil medyo matagal nang nasa tore si Alex, naisip niyang patay na si Alex sa puntong ito. Ang tunay na apoy ng samadhi ay nagninangas mula sa loob pagkatapos ng lahat at sinumang tao sa yugto ng immortalization ay masusunog na sa abo ngayon. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang tore ng mag-isa habang napuno ng mga ingay ang hangin. Isang malamig na bug zone ng hangin ang nanggaling sa tore na nakakabaliw na mainit kanina. Anong nangyayari? Ano ang nangyayari sa tore? Biglang, isang mas kakaibang kababalaghan ang nangyari, isang layer ng mga asul na kristal ang nabuo sa ibabaw ng tore na nagiging mas makapal at mas makapal sa paglipas ng panahon. Ito ay ice. Ang yelo ay aktwal na nabubuo sa Fire Tower of God, isang kababalaghan na sobrang surreal. Tererat. Boom. 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 Kasunod nito ay ang malalakas na ingay. Parang may sumuntok ng marahas mula sa loob ng tore. Basag. Matapos ang isang salvo ng mga suntok, isang butas ang nasuntok sa Fire Tower ng Diyos. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2330. Nasira ang tore ng araw ng Diyos. Nagsimulang sumigaw ang Peak Lords of the Sunshrine. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ito ay isang napakalakas na kayamanan, sa katunayan puno ng purong enerhiya ng diwata. Hindi lamang ito na puno ng tunay na apoy ng araw, ngunit ang ilang makapangyarihang uri ng apoy ay kasama rin. Halimbawa, ang tunay na apoy ng samadhi, ang 6 na banal na apoy, at core lava. Ilang halimaw ang namatay sa ilalim ng tore na ito, ngunit isang tao ang nagawang basagin ito sa pamamagitan ng kanyang mga suntok. Pagkatapos noon, gumapang palabas ng butas ang isang kalbong lalaki. Halatang si Alex iyon. Gayunpaman, mukha siyang bulo. Nasunog ang kanyang buhok at kilay hanggang sa kalbo ang kanyang buong ulo. Napuno ng alikabok ang kanyang mukha at isang singsing ng kaliskis ng dragon ang nakadikit sa kanyang baywang. Iyon ang mga kaliskis ni Nila. Wala siyang choice. Hindi niya maipakita ang kanyang sarili na parang isang caveman. Pith. Tumalsik si Alex pagkalabas na parang itim at maputik ang laman nito. Ito ay naglalayong patungo sa isa sa mga Peak Lords, naglalakbay sa isang hindi kapani-paniwalang napakabilis. Ito ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa tunog na dumapo sa katawan ng Peak Lord na may malakas na huni. Nang dumapo ang plema sa tao, nagliyab ang buong katawan nito. Napakalakas ng apoy kaya hindi naapula ang apoy, dahilan para bumagsak ang lalaki sa lupa habang sumisigaw siya sa sobrang sakit. Pagkaraan ng ilang oras na paghihirap, nagawa niyang maghubad ng kanyang damit at mapatay ang apoy. Sa kabila nito, kalahati pa rin ang kanyang katawan ang dumanas ng 3rd-degree burns. Gumapang siya pabalik sa kanyang mga paa, malinaw na sa sakit, ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob. Napabuga si Alex ng isang bola ng makapal na ulap at napabulalas, kinokontrol ninyo ang hanggal na tore na ito, ngunit natatakot kayo sa apoy. Kanina lang talagang balak niyang kunin itong Fire Tower of God gamit ang Chaos Tree. Gayunpaman, hindi ito interesado sa tore, tinatanggihan itong maunawaan. Kaya ipinalagay na lamang ni Alex na ang puno ay likas na takot sa sunog. Sa halip, may ipinaalam sa kanya ang Mystic Maiden. Ang mga apoy sa tore ay may magandang kalidad kaya maaari itong magamit upang sunugin ang mga organo ng isang tao. Sa oras na iyon, medyo nabigla si Alex. Magsunog ng mga organo. Ano ba yan? As if mapapaso mo lang ang mga organs mo. Hindi ka ba mamamatay niyan? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi sa kanya ng Mystic Maiden na matigas lang ang kanyang laman at buto, at mukhang malakas lang ang mga ito. Sa totoo lang, hindi ganoon kalakas ang katawan niya. Marami itong mga pagkukulang at hindi pa siya sumailalim sa anumang espesyal na pagsasanay sa nakaraan.
Ito ay magiging tulad ng isang piraso ng cake kung ang isang tunay na malakas na kalaban ay nais na talunin siya. Pagkatapos noon, binigyan lang siya nito ng suture para sanayin. Ito ay isang paraan ng paghinga na maaaring palakasin ang kanyang mga organo kaya maaari niyang lunukan ang apoy. Dahil ang Mystic Maiden ay contractor ni Alex kaya kailangan niyang gawin ang sinabi nito. Kahit anong tumanggi siyang mag-ensayo, kailangan pa rin niya kaya naman nagawa niyang maging ganito. Mabuti na lang at hindi siya ginulo ng dalaga. Mabilis na napatunayan ni Alex na talagang mabisa ang paraan ng paghinga at sutra. Gamit ang kanyang pamamaraan, nagawa niyang bawasan ang pinsala sa kanyang organ sa pinakamababa. Nanlaki ang mga mata ni Seren, nakatingin kay Alex na parang multo. Siya ay nagkaroon ng lasa ng kapangyarihan ng tore pagkatapos ng lahat. Kaya naman, alam niya kung gaano kalakas ang apoy. Noong panahong iyon, nakagamit siya ng isang espesyal na kayamanan para protektahan ang sarili mula sa apoy. Ngunit si Alex ay mukhang nasunog sa isang malutong. Ang kanyang buhok ay wala na, ngunit ang kanyang katawan ay ganap na maayos. Paano niya nagawa iyon? Bukod dito, talagang katawa-tawa ang pagluwa niya ng nagliliyab na plema. Naabot ng apoy ang kanyang mga organo kaya paano posible na siya ay buhay pa? This guy must have some great secret on him. Mukhang minaliit ko siya. Isip ni Seren. Ang kalahating nasunog na Peak Lord ay nagalit. How dare you break our Sunshine's Tower of God? Siguradong may death wish ka. Gagawin kita. Sa kalagitnaan ng pangungusap, bumuga si Alex ng malakas na bugzo ng hangin patungo sa kanya. Whoosh! Kabanata 2331. Noon na ang makukulay na apoy ay naging isang ahas ng apoy na humahampas patungo sa Peak Lord, muling sinunog ang kanyang buong katawan. Napasigaw siya sa takot at hapdi. Agad na lumapit ang lahat ng miyembro ng Sunshrine para tulungan siyang patayin ang apoy, ngunit nabigo sila. Ang apoy ay pinaghalong tunay na apoy ng araw at samadhi. Kung ang isang tao ay mailawan nito, walang paraan upang mapatay ito. Ang tanging magagawa nila ay maghintay hanggang sa masunog ang biktima sa lupa. Gayunpaman, ito ay medyo mabilis. Sa loob ng 30 segundo, namatay ang Peak Lord sa isang kakilakilabot na kapalaran. Ang kanyang katawan ay naging abo lamang. Masyadong brutal iyon. Medyo nagulat din si Alex. Napakalakas ng apoy na ito, paano kung hindi sinasadyang masaktan ko ang isang tao sa aming panig? Para akong naging fire breather or something. Lumagpas iyon sa inaasahan ko. Gayunpaman, napagtanto niya na ang enerhiya ng apoy na kanyang nilamon ay mabilis na bumababa. Gamit pa rin ang espesyal na paraan ng paghinga, ang enerhiya sa loob ng apoy ay sinisipsip ng kanyang mga organo. Naramdaman niya ang bagong natagpo ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Dahil sa init, sinubukan niyang hawakan ang mukha para tingnan ang sarili. Sa halip, nagulat ito sa iba at sa kanyang sarili. Nagawa niyang mapunit ang isang layer ng balat pababa sa kanyang noo. Nakalawit ito sa harap ng kanyang mga mata. What the? Anong nangyayari? Nahuhulog ako. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Alex. Ito ay masyadong kakaiba. Hindi niya akalain na mapupunit niya ang balat ng buong mukha niya. Ang ilan sa mga babaeng miyembro ng sektang Plenilon ay parang nasusuka pagkatapos makita ito. Pinunit ni Alex ang buong bagay at itinapon sa lupa. Manipis ito, kalahating transparent, ngunit kumpleto, may kaunting alikabok din dito. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang layer ng balat na napunit, nararamdaman ni Alex ang mga pagbabago sa kanyang balat. Malambot at makinis ito, para siyang kumikinang. Ikaw ba, tao pa rin? Baka demonyo ka. Ang isa sa mga Peak Lord ay natakot. Paano ang mga tao ay nahuhulog ng ganito? Tanging mga ahas at iba pang katulad na nilalang ang gagawa nito. Ang ilan ay hindi maaaring makatulong ngunit gumawa ng kanilang sariling mga hula. Si Alex ba ay isang demonyong ahas na natutong magsashaft? Binuksan ni Alex ang kanyang leeg at bahagyang iginalaw ang kanyang mga balikat na malakas na binasag ang kanyang mga kasukasuan. It won't be polite if I don't pay back the favor.
Pinakain ninyo ako ng apoy kaya ngayon ay kainin ninyo ang aking mga kamao. Literal na nainas si Alex. Ang biglaang paglawak ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay pumupuno sa kanyang mga organo kaya naramdaman niya ang pangangailangang gumalaw upang mailabas ang ilan sa enerhiya na ito. Arg! Paglukso mula sa lupa, ginamit niya ang kanyang sariling lakas sa halip na instant teleportation. Sa kabila nito, nagawa niyang gumalaw ng 3 beses sa bilis ng tunog habang pinalibutan ng kulog at kidlat ang kanyang figure. Gusto niyang katayin ng Peak Lords of the Sunshrine. Ang mga taong ito ay pinapatay ang mga miyembro ng sektang Plenilon. Sinubukan pa nilang gumamit ng matinding pamamaraan para makuha ang kanyang mga kayamanan. Sa makatuwid, karapat-dapat silang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Punch toss ng dragon. Dragon Toss Punch. Isa pang Dragon Toss Punch. Sumigaw si Alex gamit ang parehong pag-atake sa buong oras na ito na walang balak na baguhin ang kanyang mga pamamaraan. Mabilis at mabilis ang kanyang mga galaw na aayon ang bawat suntok. Sa sandaling makuha niya ang Peak Lords, maghahatid siya ng maraming suntok sa bawat isa sa kanila. Sa isang iglap lang, nagawa niyang patayin ang 3. Ang iba sa mga Peak Lords ay nanginginig sa takot matapos itong makita. Masyadong brutal iyon. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Para siyang isang malaking hayop. Parang nanginginig si Donovan, gustong umatras. Masyadong malakas si Alex para sa kanya at ang kanyang kasalukuyang sarili ay malamang na mamatay dito kung sila ay mag-away. Kaya naman, ang pagtakas ang tanging naiisip niya ngayon. Gayunpaman, ang pilak na liwanag mula sa likod ng santuwaryo ay kumikinang ng masyadong maliwanag. Alam niyang may nabuong kakaibang kayamanan kaya hindi pa siya handang talikuran iyon. Whoosh! Nipatikip si Donovan sa kanyang mga ngipin at nagpas siyang kunin ang panganib. Ipinapalagay niya na mabilis siyang makakatakas pagkatapos na agawin ang pambihirang kayamanan mula sa santuwaryo. Pagkatapos niyang maging malakas, babalik siya para talunin si Alex. Oh! At pati na rin ang Xavian Sword na iyon. Naisip niya na hindi ito normal na armas. Habang ginagawa niya ang kanyang desisyon, nagpakawala si Donovan at nagmamadaling pumasok, sinusubukang kunin ang Xavian Sword sa kanya. Sa totoo lang, nagkamali siya ng kalkula. Akmang kukunin na niya ang espada, tila sumanib ito sa lupa. Hindi lamang niya ito madala, ngunit ang puwersa ay humila sa kanya pabalik na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa kanyang puwitan. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2332. Ano? Ganito ba kabigat? Hindi makapaniwala si Donovan na totoo ito. Sa antas ng kanyang cultivation, kaya niyang buhatin ang mga bagay na tumitimbang ng tonelada gamit ang kanyang braso. Kahit na ang bigat ng espada ay 10 o higit pang tonelada, dapat pa rin itong gumalaw kahit kaunti lang. Gayunpaman, hindi ito natinag kahit kaunti. Walang paraan. Kung talagang ganito kabigat, paano ito ginamit ng Rockefeller? At saka kung hindi makayanan ng lupa ang ganoong bigat, lumubog na ito. Ano ito? Nagulat si Donovan, ngunit naalala niya kung gaano kadali para kay Alex na iduyan ito. Tumanggi siyang maniwala na ang braso ni Alex ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa makatuwid, ang problema ay dapat sa espada. Pagmasdang mabuti sa espada, napansin niya ang isang sinaunang salita na nakaukit dito, ang salitang Xavian. Pakiramdam niya ay parang tinamaan ng martilyo ang kanyang puso, nagsimula itong tumibok ng napakalakas. Xavian. Ito ang Xavian Sword. Diyos ko, ito ang tinatawag kong tunay na kayamanan. Kailangan kong makuha ito. Nagsisimula siyang magsisi na hindi niya masyadong pinapansin ang espadang ito. Kaya naman nakatutok siya sa pagpatay sa mga miyembro ng sekta ng Plenilon nang si Alex ay nakulong sa tore. Dapat kinuha ko ang espada para sa sarili ko noon pero ngayon ayaw kong maniwala na hindi ko ito magagalaw. Pagkatapos ay kumuha siya ng gininto ang anteng-anteng at inihampas sa kanyang katawan. Ito ay isang bihirang strength-boosting talisman mula noong sinaunang panahon. Kapag na-activate, maaari nitong dagdagan ang lakas ng 2 beses sa loob ng maikling panahon.
Kung ang isa ay magkakaroon ng lakas na magbuhat ng 10 tonelada, magbubuhat sila ng 20 tonelada sa loob ng 10 minuto. Ang isa ay maaaring magdala ng mga malalaking bato kung gusto ng isa. Arg! Bumangon ka! Sumigaw si Donovan, inilagay ang 2 kamay sa hilt ng espada, gamit ang lahat ng kanyang lakas para buhatin ito. 2 malupit na yapak ang nakatatak sa lupa, ngunit ang espada ay nanatili sa lupa, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Tumanggi si Donovan na tanggapin ito at patuloy na sinubukang gumamit ng malupit na puwersa. Biglang may narinig na malakas na ingay mula sa likuran. Piff! Namula ang mukha ni Donovan. Sa kabilang banda, tinakpe ni Hermione ang kanyang ilong at napaatras ng 2 hakbang na halatang naiinis. Ag, nakakadiri. Umutot ka sa publiko. Medyo bigurin si Donovan, ngunit ayaw niyang sumuko. Pagkatapos huminga muli, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Faff! Gayunpaman, nagpakawala siya ng mas malakas na pag-utot at ang kanyang pantalon ay halos masira dahil dito. Hindi na kinaya ni Seren, lalo na si Hermione, na ilang di pa lang ang layo sa kanya. Iyon ay dahil malinaw na basang umot-at iyon. Nag-aalala sila na baka masira ang kanyang pantalon kapag muli siyang gumamit ng sobrang lakas. Nagsimulang magreklamo si Hermione. Hoy, may decency ka ba talaga? Huwag magtapon dito sa sekta ng Plenilon. Kahit na gusto mo, maaari mong gamitin ang banyo. Sinusubukan mo bang patayin kami sa amoy na iyon? Bakit ka mash asterisk P sa pantalon mo? Gusto ni Donovan na iuntog ang kanyang ulo sa lupa. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya napahiya. Boom! Tarat-tarat! Sa sandaling iyon, inihagis ni Alex ang kanyang mga gintong suntok patungo sa noo ng isang matandang Pit Lord. Ang suntok na ito ay napuno ng banal na kapangyarihan ni Saitegarba kasama ang malakas na enerhiya ng 10-point forbidden spell. Ang bilis niya ay lumaki pa at naging 4 na beses ng bilis ng tunog. Sa isang pag-atake ng ganoon kaikling saklaw, ang Pit Lord ay hindi na makatakas. Sumabog ang ulo niya dahil sa impact doon at pagkatapos. Ito ay pambihirang madyugo at nakakatakot. Sa puntong ito, 7 sa 12 Pit Lords ang patay at isa ang malubhang na sugatan. Ang Pit Lords of the Sunshrine ay hindi lang isang grupo ng mga walang tao kung tutuusin. Lahat sila ay Peak Imminent Immortals, ngunit sila ay pinapatay na parang mga hayop lamang, namamatay sa isang suntok lamang. Lahat ng miyembro ng sektang Plenilon ay nanginginig din sa takot. Ipinaalala nito sa kanila ang tungkol sa monghe na sinubukang magpanggap bilang pinuno ng sekta at kinidnap si Frostin, pinahirapan siya dito, araw-araw. Kabanata 2333. Narinig na rin ni Alex ang pag-utot ni Donovan, lalo itong nakakadiri. Nag-aatubili siyang tumingin sa espada dahil hawak pa rin ito ni Donovan. Siya ay orihinal na nilayo na bawiin ito gamit ang kanyang banal na kamalayan, ngunit dahil siya ay nag-aatubili, siya ay sumuko doon. Sa halip, inilabas niya ang gininto ang sibat ni Athena at sumugod. Donovan, sinubukan mong patayin ang iyong ama at kapatid na babae. Hindi ka kabilang sa mundong ito, parurusahan kita sa ngalan ng hustisya. Kung aaminin mo ang iyong mga pagkakamali, agad na ibigay sa akin ang lahat ng iyong mga mystical tool tulad ng 5 Elements Flag at ang storage ring. Baka iligtas ko ang buhay mo kung handa kang magbago. Dahil dito, nataranta ang lahat ng miyembro ng sekta ng Plenilon. Namilog din ang mata ni Hermione. Si Alex ay mukhang marangal sa unang kalahati ng kanyang pangungusap, ngunit ang kanyang imahe ay ganap na nabasag sa sandaling nagpatuloy siya sa pagsasalita. Halatang naiinggit lang siya sa mga mystical na gamit ni Donovan. Mangarap pa. Nagpa siya si Donovan na gawin ang kanyang huling pakikibaka at sinubukang iangat muli ang espada. Gayunpaman, wala talaga siyang lakas para gawin iyon. Napangiti si Alex. Oh, gusto mo ng Xavian Sword? At sana sinabi mo na lang, ibibigay ko sa iyo. Iminuwestla ni Alex ang espada na nagpakinang ng maliwanag. Dahil si Donovan ay direktang nakaharap sa espada, naramdaman niya ang isang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa espada, kasama ang isang nakakatakot na bug zone ng malisyosong chi.
takot siya na naramdaman niya ang pag-alis ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, kaya hindi na siya nang ahas na mag-alinlangan pa at umatras, naglabas ng isang gintong kalasag para protektahan ang kanyang sarili. Clang! Ang talam ng espada ay tumama mismo sa malaking kalasag. Iyon ang gintong kalasag ni Athena sa mga kamay ni Donovan. Nagsisimula ng mapunit ang mga patakaran ni Donovan habang tumutulo ang dugo sa kanyang braso. Agad na lumipad ang kalasag mula sa kanyang mga kamay, ngunit hindi man lang ito nasira na ikinagulat ni Alex. Iyon ay isang pag-atake mula mismo sa Xavian Sword na nagpapahiwatig na ang mga kayamanan ni Athena ay talagang napakahusay, malakas sa depensa. Lumayo ang mga mata ni Alex at sumugod patungo sa kalasag, hinawakan ito sa lalong madaling panahon. Akin na yan ngayon. Sa kabilang banda, hindi sinubukang bawiin ni Donovan, ang target niya ay ang bagay sa likod ng santuwaryo. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang bagay na hugis itlog kay Hermione, ngunit mas maliit pa sa isang itlog. Pagkatapos nito, sumikat ito ng maliwanag na sumasabog sa sandaling bumagsak ito sa lupa. F***, ito ay isang granada. Gayunpaman, ang pagsabog ay daang beses na mas malakas kaysa sa normal na mga granada. Nagdulot ito ng malalim na hukay sa lupa, maging ang 10 metrong taas na puno sa malapit ay nabali sa kalahati dahil dito. Ang puno ng kahoy ay nahulog ng dahan-dahan na durog sa lahat ng mga gusali sa kanyang daan. Sa kabila nito, hindi naapektuhan ang sinaunang gusali kung saan naroon si Frosty, hindi man lang ito nagdusa ng scarf. Para itong isang celestial building, hindi naapektuhan ng anumang pagsabog sa realidad na ito. Hindi rin namatay si Hermione sa pagsabog. Nagamit niya ang isa sa kanyang trump card sa pinakahuling sandali, ito ay ang golden body na ibinigay sa kanya ni Xena. Sa totoo lang, isa lang itong hibla ng buhok na tinatakan ng projection ng Xena sa loob na nakatanim sa anit ni Hermione. Sa pamamagitan nito, mailigtas niya ang sarili sa mga mahahalagang sandali. Obvious naman na maganda ang pakikitungo ni Xena sa kanyang alagad dahil binigyan niya siya ng 3 hibla sa kabuuan, ibig sabihin ay may 3 surviving chance si Hermione sa kabuuan. Ginamit niya ang isa pabalik noong siya ay nilamon ng dakilang Genbo at gumamit siya ng isa pa ngayon. Agad na lumitaw ang figure ni Xena at kinuha ang pagsabog para sa kanya. Gayunpaman, ang projection ay agad na nawala pagkatapos ng pagsabog dahil ito ay napakalakas na maaari lamang itong harangan. Mabilis na sumugod si Donovan sa likuran. Kasunod noon ay isang malakas na nakakatakot na panaghoy, habang si Donovan ay nataman pabalik, gumulong sa lupa na parang bowling ball. Puno ng dugo ang mukha niya. Till then.